Stand up and let's read the Word of God in the book of Matthew, chapter, Matthew. Basahin natin mga kapatid. Praise God. Matthew chapter 28 and verses 1 to 7. Kung makikita ninyo, ay pakibasa nyo mga kapatid. Itong microphone, I will give it to you. Kung saan siya hihinto. Okay? Matthew 28, chapter 28, verses 1 to 7. Okay. Okay. Pakibasa loud and clear. Matthew 28 verse 1. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the spall tree. And Verse 2, biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niya. verse 3, ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputi parang niebe. Verse 4. Verse 4, and the guards shook for fear of him and became like dead men. Verse 5. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong magtakot sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Verse 6. Siya ay wala rito, sapagkat siya ay nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsipa rito kayo, tignan ninyo ang gapong kinalagyan ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So chapter 7. Verse 7. Verse 7. At magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay. At narito siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya, narito, nasabi ko una sa inyo. Amen. Praise God. Hallelujah. So tayo manalangin mga kapatid. Let's pray. Let's bow our heads mga kapatid. Lord Jesus, maraming salamat po Ama sa mga oras nito. Naniniwala po kami o Diyos na kayo po ay nasa aming kalagitnaan na muli ay kikilos at muli ay makikipag-usap sa bawat pusong bukas, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat puso na narito na matatanggap muli, Panginoon, ang butil ng iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Dalangin po namin na mga salita mo, O Diyos, ay magsilbing kalakasan ng aming spiritual at tinatago namin ito at dalangin po namin na ito po ay balutin mo na yung banal na dugo pang dinakawin ng kaaway ang bawat butil na naitago sa aming mga puso. Salamat po, Ama. Muli, we need your anointing. Hallelujah. We need your power, O Lord. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang aming tinataas. Wala nang iba, O God. Hallelujah. We are depending on you right now, O Lord. In Jesus' name, O God. Hallelujah. All the glory, praises belongs to you. In Jesus' name. Jesus' wonderful name, we ask all these things. Amen. So you may be seated mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So we're going to discuss mga kapatid about the risen Christ. Amen. The risen Christ, the risen Savior. Praise God. Ang sabi ng ating Panginoon, ang siya po mga kapatid, nung siya po ay malalagutan na ng hininga, bago malagutan, anong sinabi ng ating Panginoon? It is finished. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, yung word na tetelestai. Tetelestai. Akala ko ano yan, pero what do you call this, nanood ako ng isang sa FB, ang ibig sabihin pala niyan, it is finished. Okay? Sino yung meron yung ganyan meron yung isang blogger, yes, isang na ang pangalan niya ay King, di ba? Basta siya yun. Akala ko siya sa pangalan sa pangalan niya yung tetelestai. Yung pala, meaning ng tetelestai is it is finished. Amen. So, imagine mga kapatid, ang ating Panginoon, He is risen from the dead. Pansinin natin mga kapatid, halimbawa, ang kapitbahay mo namatay.
Hello? Na kapitbahay mo namatay. And on the third day, mga kapatid, bumangon. Anong gagawin mo? 1, lalapitan mo. 2, tatakbuhan mo. 3, ha? Anong gagawin? Praise God. So, makikita mo ang isang namatay na muling binuhay, mga kapatid. Parang masyadong ito, mga kapatid. It's very hard to comprehend. Hindi madaling, hindi mo maubos may isip na itong taong ito, 3 araw na namatay, ngayon ay nabuhay na. Pero ang tatalakayin din natin isa, mga kapatid, is yung kung paano na yung kanyang sarili, ang ating Panginoon mismo, nung siya po ay bumaba dito, mga kapatid, na for 30 years na talagang dinisiplina niya kanyang sarili, and then after that, 3 years lang ang kanyang buhay, mga kapatid. The remaining 3 years, mga kapatid, 3 years lang pala niya na magagamit sa ministry. So, naging 33 years. Okay? So, 33 years. So, dito, pansinin natin, mga kapatid, unahin natin kung paanong na-bear. Kasi sa totoo lang, unbearable yung pain na mayroon. Yung tinanggap ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. That it causes the Lord to pray in the Garden of Gethsemane. Anong prayer ng ating Panginoon? Lord, kung maaari lang, Ama ko, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro na ito. Ha? But not my will, but yours be done. Kasi nakikita na ng ating Panginoon kung ano yung mangyayari sa oras na siya ay dinakip ng mga Roman soldiers. Okay? Yung mga Roman soldiers, mga kapatid, hindi basta-basta yung mga Roman soldiers. May iba dyan, malalaki ang katawan niyan. Amen? So, kaya napilit talaga ng ating Panginoon that night, mga kapatid, na siya ay nag-pray ng 1 oras. Kaya nga yung mga disciples, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, hindi nyo ba kaya man lang na kahit 1 oras lang na manalangin? Bakit? Itong mga disciples, pagod na pagod. At antok na antok, hindi nila kinaya. But Jesus Christ, mga kapatid, pumunta siya in the garden, mga kapatid, at siya ay nananalangin because He knows, mga kapatid, kung ano talaga yung mga mangyayari. Okay, so, bago ko ituloy, welcome pala sa ating bisita, all the way from Kibaol. Diyan lang pala, Kibaol. So, kuya, salamat kasi nagkita kami sa palengke. Sabi niya, Pastora, sabi niya ganun, teka muna. Ako naman kasi sa dami na nakakilala ko. Oo, yung tanuan mo, kahit hindi mo na matandaan. Pero nasa loob ako, mga kapatid, ng tabi ng Rain Drug Mart, yung Lucky Twins dyan na parang Novo style. Habang siyang nasa isip ko, saan ko siya nakilala? Saan ko siya? Pinilit ko yung isip ko, saan ko? Ay, ito yung pamangkin ni Brad Roger, right? Tama, okay. So, thank God. So, binalikan ko siya. Sabi ko, brother, kumusta na yung anak mo? Yung anak niyan, sinabi ko. Ayun po, nauntog, nahulog, may bukol. So, yun, tama, correct yung ko na siya pala yun. Okay? So, sometimes, wag po kayong tawag dito, minsan, syempre, pag tumatanda, nagkakaroon ng tinatawag na memory gap, konti lang. Okay, praise God, hallelujah. So, okay, so yung pain, mga kapatid, na binanas ng ating Panginoon, na bago siya dakpin, bago siya kinuha ng mga Roman soldiers, mga kapatid, alam na alam ng ating Panginoon yung kanyang pagdadaanan. Alam na alam niya. Kaya nga sinasabi nga dito, mga kapatid, sa aking ituturo, na yung kanyang pawis ay nagmaladugo. Ang tawag ito, yung pawis niya nagkulay dugo, mga kapatid. At mayroong isang doktor na sinasabi niya, it is very rare cases na yung pawis mo lalabas dugo. Very rare yun. Nangyayari pala talaga. Especially kapag sobra yung intense, sobrang, dito yung kagaya ni Jesus Christ ng ating Panginoon na talagang umiiyak siya sa kanyang prayer na kung hanggat maaari, Panginoon, ilayo mo sa akin ang saro na ito na kanyang sasapitin. Okay, so dito, mga kapatid, praise God,
there are three kinds of pains Jesus Christ has gone through, mga kapatid. Tatlong klase ng sakit ang kanyang pinagdaanan. Number one, mga kapatid, na suffering is yung physical suffering of our Lord Jesus Christ. Ito yung agony. Okay? Ito yung agony na tinatawag. Ito yung sinasabi niya, sweating blood before he was being arrested. Okay. So, ito po, mga kapatid, ay isang experience ng ating Panginoong Jesus na alam niya na haharapin niya yung tinatawag na violent death. Violent. Matindi na kamatayan ito, mga kapatid. Kaya hanggat maaari talaga sinasabi niya sa kanyang prayer, Lord, ilayo mo ako sa ganito. But not my will, but yours be done. So his sweat is like blood. At wala ni isa sa atin dito, mga kapatid, na nakaranas, na pinawisan, dugo ang lumabas. Ha? Wala ni isa sa atin dito, mga kapatid. At ang tawag dito sa klase na ito is hematohidrosis. Hematohidrosis. Yung naghalo yung pawis at dugo at lumabas sa iyong katawan. Okay? Praise God. So, ito po yung sweating of blood, one of the physical suffering. Pangalawa, blood loss. Okay. Sa totoo lang, mga kapatid, ang alam niyo yung latigo. Yung latigo kasi, yung latigo lang ngayon, yung latigo lang na ilalatigo. Pero during Jesus' time, mga kapatid, ang latigo, sa dulo po ng latigo na yan, mayroon pong parang parang kamay, parang mga, tawag dito, what do you call this? May mga anyan, mga kapatid, may mga parang tusok-tusok. At yung tusok-tusok na yan, mga kapatid, parang hook ang style. Alam niyo, pag nanguhuli kayo, mag-fishing kayo, di ba may taga yun? Alam niyo, di ba may taga yun? So, yun po yung style ng latigo, mga kapatid, during Jesus' time. Yung dulo na yan, 5 yun, mga kapatid, na may mga nakalagay na bait o parang bait, mga kapatid, na tusok. At ang gagawin dun, ang mangyayari dun, mga kapatid, pag inilatigo yun sa tao, dahil mayroon siyang hook, ano mangyayari? Yung hook na yan po, mga kapatid, ang pag hinila nila yung hook, sasama yung laman. Nakukuha po ba natin? Na-imagine natin, tsura? Na pag inilatigo sa isang tao yan, tapos kukunin biglang ganyan, 5 pa naman yung parang hook na yung, mga kapatid. Pag hinilang ganyan, mga kapatid, kasama ang laman. Imagine yung dinaanan ng ating Panginoon na sobra. At ito pa, 39 times lang dapat. Dahil pag inabot siya ng 40 times na latigo, ikamamatay na niya. So, 40 minus 39. Tama ba? Okay, 40 minus 1, 39. Okay, so pag inabot ng 14 sarado yon, sigurado patay ang ating Panginoon. Okay? So yun, mga kapatid, blood loss, naubusan, yung dugo ng ating Panginoon. Yan po yung situation na pinagdaraanan ng ating Panginoong Jesus during his time, mga kapatid, na siya po ay ipapako sa krus. So next, mga kapatid, is yung tinatawag na crown of thorns. Okay. Alam niyo po, nung ako po ay nasa Hong Kong, pinakita po ng aming pastor doon yung itsura at laki ng tinik, mga kapatid. Ang tinik ay ganyang kalaki. Ganyan ang laki. At ang tinik, mga kapatid, ay ang pointed siya, pero ganyan laki. At pinakita rin sa amin yung pag-irorolyo. Pag-irorolyo yung, mga kapatid. It's like a vine. Pero ang ano lang is, malalaki lang yung, yung tusok, mga kapatid, o yung thorns. Okay. So, yan po, mga kapatid, nilagay sa noo, sa ulo ng ating Panginoon. At nung inilagay, hindi dahan-dahan. Inilagay yun, binigla with force, mga kapatid, that causes yung blood to comes out, mga kapatid. Okay? So, matindi na. Una, mga kapatid, nag-sweating na siya, mga kapatid. Pangalawa, yung pong tinatawag na yung blood loss na sa pamagitan, mga kapatid, ng latigo. Pangatlo, mga kapatid, yung crown of thorns. Okay, what else, mga kapatid?
He was beaten with rod. Okay? Tawag dito, yung bang, alam niyo yun sa, yung mga, ay, ano yung tawag yung ginagamitan ng paddle? Fraternities. Okay, yung mga nakaranas niyan mga kapatid, sino nakaranas dito ng na-paddle? Na-paddle ni nanay. Na-paddle ni nanay. Sino dito na-paddle ni nanay? Di ba masakit? So, ganun din mga kapatid sa ating Panginoon, pinadal siya ng mga tao, at hindi lang yan mga kapatid, sinampal-sampal ang ating Diyos, pagkatapos dinura-duraan mga kapatid. Yan yung mga bagay na dinanan ng ating Panginoon. Kaya talagang ayaw ng Diyos hanggat maaari na talagang danasin niya. Naging silent ang ating Panginoon. Kailangan niya talagang pagdaanan. And what else mga kapatid? Okay, next na gagawin niya, bibit-bitin na niya yung napakabigat na krus. Ito na, yung pagbibit-bit ng krus. Kaya mga kapatid, kung iisipin natin, this is the very first time that the Roman Empire or the Roman soldiers invented mga kapatid itong klase ng brutal na penalty para sa mga kriminal during that time ng ating Panginoon. So, ito pong pagbitbit ng krus mga kapatid ay hindi lang doon natapos yung pagbitbit ng krus. If you remember, when Abraham almost offered mga kapatid si Isaac doon po sa lugar ng Moriah. Nakilala niyo ba si Abraham? Hindi yung apo ni Nanay Joy. Si Abraham mga kapatid, ito po ay asawa ni Sarah. Hindi po ako yung asawa. Ito po mga kapatid, ay nagkaroon sila ng anak, si Isaac. At ang sabi ng Panginoon kay Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak. At si Abraham ay hindi siya nag-isip na, Panginoon, sabi mo, bibigyan mo ko ng maraming anak kagaya ng kasindami ng mga bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dagat. Ito, iisa pa lang itong binibigay mo sa akin, binabawi mo na. Pero hindi inisip ni Abraham mga kapatid na gano'n, kundi inisip niya, the Lord will provide. Dahil pinangako ng Diyos, binigay naman sa kanya si Isaac. So hindi siya nag-isip na hindi papalitan ng Diyos. So the time mga kapatid na i-offer na si Isaac, sasaksakin na ni Abraham mga kapatid. Halimbawa ito yung sasaksakin na niyang ganyan. Hindi sinabi ni Abraham, Lord, itutuloy ko na ba? Hindi niya sinabi ganun mga kapatid. Talagang desidido siya, papatayin niya yung bata. Pero nung nakita ng Diyos, determinado mga kapatid, si Abraham, napatayin talaga si Isaac. Sinabi ng anghel, ihinto mo, stop. Dahil mayroong provided lamb na you offer. So nakita yung isang tupa mga kapatid, kinuha, yun ang inalay. And same thing mga kapatid, the Lord is the one who has been provided for us. Bakit mga kapatid? Tayo po ay nagkasala. Dapat tayo yung dapat na mamatay mga kapatid. Pero may pinrovide ang Diyos. Hallelujah, walang iba. The Lamb of God, no other than our Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Imbis na ikaw ang ipapako, si Lord na mga kapatid. Amen? Imbis na itatapon ka doon sa dagat-dagatang apoy, hindi na. Kasi nandyan ang ating Panginoon na tinubos ka sa iyong kasalanan. Sin is very expensive. Tandaan natin yan. Ang kasalanan ay sobrang napakamahal. Kaya ganun na lang mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos. John 3:16 mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him shall not perish. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mamatay. Ayaw ng Diyos na ikaw itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Ayaw niya yon. Kaya nga nag-provide na nga siya ng lamb o ng isa-sacrifice. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Hallelujah. So after na mga kapatid, na binitbit niya yung krus ng Kalbaryo, yung krus, yung bigat mga kapatid ng krus na ito. Anong sumunod? Pinako na siya. Imagine the nails. Alam niyo po nung nasa Hong Kong ulit ako,
Alam niyo po yung klase ng pako, hindi pointed ang pako na ginamit. Hindi siya yung ganyan o pointed. Yung po mga kapatid ay parang ganito siya, flat. Okay, parang ganito, flat. Hindi siya pointed para madaling pasok yung pako. So ganyan siya. At tapos ipapako sa kamay ng ating Panginoon. Imagine, 3 pako. Isa dito, at isa sa 2 paa. Na pagdidikitin mga kapatid para magkasama na sila na ipapako doon. Imagine the brutality na dinanas ng ating Panginoon just to save you and I, mga kapatid, from our sins. Ganong katindi, mga kapatid, ang dinaanan ng ating Panginoon because of broken-hearted ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So, hindi lang yung mga kapatid, habang ang ating Panginoon nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, tumutulo ang mga dugo, mga kapatid, ulo, kamay, mga kapatid, tumutulo yan, mga kapatid. At dito, mga kapatid, habang siya'y nakapako, nangangalay. So, nagkaroon ng dislocation. Nag-dislocate yung shoulder ng ating Panginoon dahil sa tagal ng kanyang pagkakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Imagine the suffering. Imagine yung umpisa pa lang, nandyan pinadel ka, nandyan mga kapatid na mayroon yung sinasabi niya rito mga kapatid na yung nilatigo, lumabas yung laman, pati dugo, naghalo-halo na mga kapatid. Tinusok yung crown of thorns, yung koronang tinik, mga kapatid, inilagay sa ulo niya, puro dugo, mga kapatid, ang lumabas sa katawan ng ating Panginoon. Imagine the beauty ng ating Diyos. At ang sabi ng Biblia, there is no beauty left in Him. Wala kang makikitang ganda sa ating Panginoon nung siya po ay nahandoon sa krus ng Kalbaryo. Duguan, mga kapatid. At yan dugo na lumabas sa katawan ng ating Panginoon, yan ang pinambayad niya sa ating mga kasalanan. Imagine, mga kapatid, when the Lord Jesus Christ says, Lord, why thou hast forsaken me? Bakit mo ko iniwan? Imagine the fellowship between God and the Son. Matindi ang fellowship nilang dalawa. Pero bakit nasabi ni Lord Jesus during His earthly ministry, sinabi niya, why thou hast forsaken me? Bakit? Ito yung sagot, mga kapatid. Kasi the moment na nakita ng ating Panginoon si Lord Jesus Christ, nakita niya yung kasalanan. At ang kasalanan sa harapan ng banal na Diyos, hindi niya kayang tignan. Kaya, doon nasabi yung why thou hast forsaken me. Okay? So, imagine, ayaw ng Diyos ang kasalanan. Pero, dahil may Diyos, mayroon tayong si Jesus Christ, mga kapatid, after ng kanyang mga sufferings, after lahat ng kanyang pinagdaanan, mga kapatid, praise God, we became the righteousness of God. Na bagamat tayo makasalanan, mga kapatid, maaari tayo makaharap sa presensya ng Diyos dahil mayroong Diyos na si Jesus Christ, mga kapatid, na tumubos sa atin. Amen ba, mga kapatid? Praise God, yan ang kabutihan ng ating Panginoon. Next is, na-dehydrate siya. Okay? Dehydrated siya. Dahil walang tubig. Alam nga naman, bitbit niya yung cross, dala-dala niya, mga kapatid, never siyang nakainom ng tubig. Kaya sinabi niya, I am thirsty. At anong inaabot sa kanya? Yung sponge, mga kapatid, na may laman na suka ang ipapainom sa kanya. So doon, mga kapatid, natapos yung tinatawag na yung sa physical suffering ng ating Panginoon. Pero hindi rin doon, mga kapatid, dahil may tinatawag pang emotional and psychological suffering. So may physical suffering, mayroon ding emotional and psychological sufferings, mga kapatid. Ano ito? Yung emotional and psychological suffering ng ating Panginoon. Inabandon siya ng kanyang mga disciples.
na minahal niya, inibig niya, tinuruan niya, and yet nasaan sila. Peter was very dear, very close to our Lord Jesus Christ. Nung dinakip ang ating Panginoon, praise God, bago dinakip ang ating Panginoon muna, anong sabi ni Pedro? Lord, kahit anong mangyari, sasamahan kita. Kung nasaan ka, nandun din ako. Pero sabi ng ating Panginoon kay Pedro, hindi mo ba naisip na itatatwa mo ko ng 3 beses? So, inignore yun ni Pedro, mga kapatid, not until na sinabi ng ating Panginoon na pagkatapos ng tumilaw ng manok may 3, kumbaga, maaalala ni Peter, yun sinabi ng ating Panginoon. Peter denied Jesus Christ. So, hindi lang yung mga kapatid, yung loneliness na mayroon ng ating Panginoon during His suffering, no one is with Him. Nung sinabi ng mga tao na, di ba kasama ka yun si Jesus, kasama ka niya kung saan sa kayo pumupunta, nagdi-discipleship kayo, etc. So kasama mo siya. Sabi ni Pedro, hindi ko nakikilala yung sinasabi mo. So there's a denial na nangyayari. So, sino pa? Si Judas. Si Judas, mga kapatid, ay isang minahal ng ating Panginoon, katiwala ng ating Panginoon. But in the end, mga kapatid, Jesus was being betrayed by Judas. Okay, so ito yung mga emotional and psychological sufferings ng ating Panginoon. When Judas received 30 pieces of silver. Alam niyo ba yung 30 pieces of silver? Yan pala yung amount na ibinibigay para sa isang slave. Sa isang slave. 30 pieces of silver. O, ito, bayad ko. Dahil yun ang usapan nila eh. Yan ang usapan ng mga, mga gustong humuli kay Jesus Christ. Sabi niya, basta bigyan mo ako ng 30 pieces of silver, sabi ni Judas. So, natanggap niya, pero na-realize niya yung ginawa niya sa ating Panginoon. Hallelujah. So, hindi niya kinaya, mga kapatid. Anong ginawa ni Judas? Nagpakamatay siya. Pero si Pedro, grabe ang kanyang pagsisisi sa ginawa niya sa ating Panginoon. Hallelujah. Palagpakan muna natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. So imagine, mga kapatid, na ikaw at ako, lahat tayo nagkasala. Pero imagine yung suffering, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, He never gave up. Never. Minahal tayo ng ating Diyos kahit nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nandyan pa rin ang ating Panginoon na patuloy at patuloy na magliligtas ng mga kaluluwa. That's the reason why, mga kapatid, nandito tayo. Every Sunday, nag-aaral tayo. Every Sunday, mga kapatid, ay sumusunod tayo sa katuruan ng ating Panginoon dahil hindi doon natapos. Hindi doon sa krus natapos, mga kapatid. Nasaan na tayo? He is risen. Nabuhay ang ating Panginoon. On the 3rd day, mga kapatid, nabuhay ang ating Panginoon. Nagulat yung mga disciples niya. Sino especially? Si Thomas. Dahil nung binuksan o pumunta yung mga babae doon sa libingan at nakita nila, mga kapatid, na yung pintuan na rolled away, gumulong, mga kapatid. At iyon, yung po kasing pintuan na yan, yung tumbo, yung libingan na yan, wala pong basta-basta na makapag-uusod niyan. Okay? So nagtaka itong mga babae na dinalaw, pumunta sila doon sa libingan, bakit wala na yung bakit nabuksan tapos pinasok nila, wala doon yung katawan ni Jesus Christ. Okay, so dito tayo pupunta, mga kapatid. Ang ating Panginoon, mayroon siyang damit. Okay? Dinamitan siya, di ba? May damit siya. Siya, kumbaga, nilagyan ng mga spices para hindi agad yung parang mami na preserve. Okay, na preserve siya. So, ang mapapansin niyo doon, mga kapatid, yung damit ng ating Panginoon ay nakatupi na nilagay sa tabi. Pag sa kustumbre, mga kapatid, ng mga Israelites, ng mga Jewish, mga kapatid, kapag ang isang napkin, yung damit, o kaya nilagay sa side, ibig sabihin, babalik. Okay? Babalik. So, nung nakita ni Mary Magdalene na wala ang ating Panginoon doon, paglabas niya, merong anghel na nagsabi, sinong hinahanap mo?
may nagnakaw sa aking Panginoon, sabi ng anghel. Wala siya diyan. Okay? So, pumunta itong si Pedro, itong babae mga kapatid, pumunta kila Pedro, ibinalita mga kapatid na wala doon yung katawan ng ating Panginoon, at silang lahat ay nagulat. At parang hindi sila makapaniwala. Na para bang sa atin, di ba? Gusto mo to see is to believe. Gusto mo talaga makita. At itong si Thomas mga kapatid, na tinatawag na Thomas, the doubter, ay sabi niya, maipasok ko lang yung daliri ko sa butas ng kamay ng Panginoon, maniniwala ako. Eh, ang ating Panginoon, alam niya mga isip ng tao eh. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, lumapit ang ating Panginoon at sinabi niya, ipasok mo ang iyong mga daliri. Anong sabi ni Thomas? My Lord and my God. My Lord and my God. Ibig sabihin mga kapatid, totoong nabuhay ang ating Panginoon. Totoo mga kapatid, na yung pong kanyang sinasabing on the third day, I will rose again. Anong nangyari? Nakisama pa si Lord Jesus. Kumain pa, meron pa makain dyan. Pambihira, yung entrada ng ating Panginoon, sinabi niya, meron pa makakain dyan. Naglabas sila ng pagkain. Lord, may fried rice dyan. Mayroong ano dyan, torta. Ganun mga kapatid. Nilabasan ng pagkain ang ating Panginoon. At kumain. Yung inakala nilang namatay mga kapatid, sa ikatlong araw ay nabuhay. So, napatunayan na talaga mayroong pagkabuhay dahil nakasama ng mga disciples. Ganun ang kalagayan natin, ikaw at ako mabubuhay sa huling panahon. Amen? Kakain, kaya sabi ko sa inyo, kakain pa rin tayo. Yan ang buhay ang ating Panginoon, kumain eh. Amen? Hindi tayo mananatiling spirito, kaya sinasabi ko sa inyo, ang kalagayan ng tao, may katawang panglangit at may katawang pang-impyerno. Kaya nga sa langit mga kapatid, kung akala nyo hindi na kayo kakain, nagkakamali kayo. Ayaw nyo na bang kumain? Kumari pa kayo, masisiba kayo. Ha? Pag sinabing fasting mga kapatid, wala kang makita. Nataagay si kayo. Ha? Salamat sa mga nakipag-fasting noong Friday mga kapatid. That was Friday or Thursday? Thursday, right? Okay, so Thursday. So, yun mga kapatid na situation natin. Huwag kayong mag-isip na akala natin, puro na tayong mga espiritu. Ha? Hindi. Tayo po ay muling bubuhay ng ating Panginoon. At take note, mayroong long table. Alam nga naman, anong kakainin mo ron? Ang tawag dito? Yung tinapay na espiritu? Hindi yung kala mo, kakain ka pa. Amen? Kaya masarap mga kapatid, na sa huling panahon, kung ikaw ay nanatiling mga kapatid, na naglilingkod na matapat sa ating Panginoon, isasama ka ni Lord doon sa lugar na kinaroroonan niya. Amen? Lahat tayo, gusto natin na makapunta doon sa kinaroroonan ng Diyos, wala nang pag-iyak, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan, wala na dahil lumipas na ang mga nakaraan mga kapatid. Lumipas na yan. Kaya ngayon, bibigyan tayo ng pag-asa ng ating Diyos. So ano gusto ng ating Panginoon? He that endured till the end, the same shall be saved. So manatili kang naglilingkod, may pagsubok? Yes. May kahirapan? Yes. Mayroong karamdaman? Yes na yes. Pero hindi, that is not the reason na ikaw ay tatalikod sa Diyos. Bagkus, kahit nararanasan mo yan, basta ang importante, manatili ka sa Kanya. Kaya di ba meron yung mananatili sa iyong lilid at sasambahin ka sa dakong lihim. Amen? Praise God. So manatili tayo mga kapatid na maglingkod sa ating Panginoon. The benefits of His death mga kapatid, praise God. Ito pong mga benefits na ito mga kapatid that we are now enjoying. Praise God. Ito po yung reason na namatay ang ating Panginoon pero nag-benefit tayo.
Anong ibig sabihin to? Ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko kayo iiwanan, ni pababayaan man. I will not leave you comfortless. Hindi ko kayo iiwanan mag-isa. Nung namatay ang ating Panginoon, mga kapatid, nag-ascend siya, umakyat siya sa kalangitan, mga kapatid, He became the Holy Spirit. Hello? The Holy Spirit is the one that is now with us. Hello? Diyan pa ba kayo? Yung Holy Spirit na yan, na umiiyak ka, Lord. May problema ako, Panginoon. May nakikinig ba? Wala. Meron. Sino? Yung Holy Spirit. Dahil ramdam ng ating Panginoon yung pinagdadaanan mo. Yung dinaranas niya, mga kapatid, na siya ay na-abandon, na-reject, he became rejected by people, ramdam niya yun. Amen? Kaya wala tayong masasabi, Lord, di mo yata nararamdaman yung nararamdaman ko. Lahat yun naramdaman niya nang siya po ay nagkatawang tao. Kasi hanggat hindi nararanasan ng ating Panginoon yung kalagayan ng isang tao, hindi niya tayo maiintindihan. Dahil ang langit ay puro sa mga banal yan. Pero what if kagaya na ng sitwasyon na tayo ay nagkasala? Jesus Christ Himself, tinawag na makasalanan, pero hindi nagkasala. Amen? Praise God. So ito po, mga kapatid, hallelujah, yung mga benefits, meron tayong karamdaman, by His stripes, I am healed. Yung mga latay, yung mga dugo na lumabas sa katawan ng ating Panginoon. Kaya sinabi dito sa scriptures na ating mga binabasa sa Biblia, sa pamamagitan ng yung mga latay, ako'y nagkaroon ng kagalingan. So you have to memorize that scripture, mga kapatid. Kung mayroon kang karamdaman sa iyong physical condition, nakakaranas ka ng mga bagay, mga kapatid, cancer man yan, o kung ano pang klaseng karamdaman, terminal stage, mga kapatid, just use your faith. Kailangan may pananampalataya ka. Dinaanan na ng ating Panginoon na overcome na niya yan. Anong kailangan mo na lang? I-claim mo na lang. Yan na lang yung gusto ng ating Panginoon. Dahil na overcome na niya. Kaya nga, di ba, mayroon sinasabing, we are more than conquerors through Christ Jesus. We are more than conquerors. Naalala niyo illustration yan? Si Manny Pacquiao, di ba kilala si Manny Pacquiao nakipag-boxingan, di ba? Boxing. Pero sino ang nanalo talaga? Si Jinky. Si Jinky talagang nanalo dito. Wala siyang tinamaan. Si Jinky hindi tumanggap ng mga bugbog sa katawan. Pero siya ang tumanggap ng benefits ni Manny Pacquiao. Ganon po yung kalagayan natin sa ating Panginoon. Hindi tayo pinako sa krus, tama? Hindi tayo, mga kapatid, yung sinampal. Hindi tayo, mga kapatid, yung kinurunuhan ng tinik. Si Jesus Christ. Pero sinong nag-benefit? Tayo, di ba? We are more than conquerors through Christ Jesus. Kaya nga, mga kapatid, tayo yung mas higit na pinagpala. Na kung tutusin, ikaw at ako, pipila tayo doon sa impyerno. Pipila talaga tayo dyan. Pero dahil pinaniwalaan mo ang ating Panginoon, now you are now enjoying the benefits of His resurrection. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So kung mayroon kang karamdaman, mga kapatid, just apply the blood of Jesus. And that is the reason why the blood loss. Grabe yung blood loss, mga kapatid, na nawala sa ating Panginoon. Sobra, mga kapatid. Pero talagang it was being prophesied. Na-prophesied na kasi. Kung tutuusin, pwede, yung tinatawag na yung paglatigo pa lang, 10 latigo pa lang, pwede ka nang mamatay. Si Jesus Christ, inabot pa niyang 39 na latigo. Nakaya pa niyang bitbitin, mga kapatid, yung krus. At hindi lang yun, nakaya pa niya hanggang pagtusok ng mga karayom to. ng mga, pako, karayom. Subukan kaya natin sa inyo. Karayom lang. Kundi kayo umiyak. So ganon, mga kapatid, ang grabing dinanas ng ating Panginoon, mga dugo na lumabas, talagang grabing tortured ang nangyari. Na-tortured ng ating Panginoon. And that is the reason why Jesus Christ says, Lord, let this cup pass
from me. But not my will, your will be done. Umiiyak siya talaga. Kasi alam niya yung dadaanan niya. Alam na niya, nakikita na niya kung ano yung suffering na dadaanan niya. Kaya sinasabi niya, Panginoon, kung hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro na ito. Umiiyak siya. Pero mga kapatid, praise God, nasabi niya, not my will, but yours be done. Hallelujah. So, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng yan, mga kapatid, ng ginawa ng ating Panginoon. Mga bagay, mga kapatid, na sa atin, when it comes to spiritual application, umaaray na tayo. Ay, yung pumunta sa church, ang layo-layo. Ay, wala akong pamasahe. Mga kapatid, nandiyan marami tayong reklamo. Pero ang ating Panginoon, grabe to the fullest, na talagang yung earthly ministry niya, habang nandito siya, mga kapatid, talagang ginawa niya yung magagawa niyang the best sa ating Panginoon. I remember one time, mga kapatid, na I think that was last week. At mayroong something na naramdaman ko sa katawan ko. At alam niyo na sabi ko, hindi pwede ito, kailangan may tapusin ako. Paano ko ito yung huli ko ng buhay? Nasabi ko yun talaga. Kailangan ibigay ko yung todo na to. Ha? Pag alam mo pala, mga kapatid, let's say meron kang karamdaman. Meron kang nararamdaman sa katawan mo. And there are things that you don't want to let undone. Ayaw mong iwanan na hindi tapos. Amen? Gusto mo hanggat maaari, natapos mo talaga. One of my example, one of my example is yung kasamahan ko sa Hong Kong. Yung kasamahan ko sa Hong Kong na ito, sabi niya, alam mo, nung kagabi, dahil kinabukasan linggo, sabi niya, alam mo, kagabi, talagang parang malalagutan na ako ng hininga. Sabi niya, mga kapatid, parang malalagutan na ako ng hininga. At alam niya, sabi niya, naisip niya, mayroong isang bagay na kailangan niyang gawin dahil nahihiya siya. Dahil yung ihi niya, nilagay niya yung arinola niya, mga kapatid. Yung arinola niya, nilagay niya doon sa ilalim ng, kung cabinet ba yun o ano, nilagay niya ron. At yung isip niya nagtatalo, tanggalin mo yan, nakakahiya. Tanggalin mo yan, nakakahiya. Nabuhay siya, mga kapatid. Dahil iniisip niya, yung nandun sa tinago niya. Kailangan matapos ito, maitapon ko ito dahil nakakahiya. Yung pala yung bubuhay sa'yo, mga kapatid. And yung nangyari sa akin, ganun. Hindi po pwede ito. Kailangan meron akong tatapusin. Nakakahiya. Alam na, iwanan ko ang isang bagay na hindi ko tapos. So, ganun pala, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, pagkukunin na yung buhay mo. Make your, sabi nga, ang buhay mo as if it is your last. Yung parang akala mo ngayon na yung huling araw mo. Ha? Halimbawa, ito na yung huling araw mo. Anong gagawin mo? Patawarin ko na kasi, di ba, sabi nga, hindi magpatawad, hindi papatawarin ni Lord. So, kailangan magpatawad ka na, tawagan mo na yung mga kaibigan mo, hindi mo pinatawad, yung mga nangutang sa'yo, hindi nagbayad, yung mga traidor mong kaibigan, patawarin mo na sila, di ba, mga kapatid? Bakit nagkakalabitan kayo dyan? Sino nang traidor sa inyo? Kapatid? So, makukuha mo na magpatawad sa huling, yung alam kong huling-huli na. Mga kapatid, I was very nalungkot, mga kapatid. Kasi during the time, yung mamamatay na yung tatay ko, yung araw na yun, alam ko mamamatay na siya talaga. Ang sabi ko sa father ko, ito, lahat naman tayo pupunta dyan, pero sa nangangilingin ko, patawarin mo na yung mga kapatid. Aba, nagalit? Ay, mamamatay na siya nun, nagalit ka! Sabi niya, bakit mo ko pinakikilaman? Siyempre, alam ko yung laman ng Biblia, na sinasabi ng Biblia, na pag hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Nagsumpong pa sa mga kapatid ko, wala nang magagawa. Ewan ko kung nagkita na sila. Nakakalungkot, mga kapatid, dahil, alam mo, yung last breath na yan, always remember that your last breath here on earth will be your first breath in heaven. Okay? Your last breath here on earth will be your first breath. Depende kung saan ka pupunta. Pwedeng heaven, pwedeng hell. So, yung po, mga kapatid, ang katotohanan. Kaya, hallelujah,
tayo po na mga mananampalataya, that is the reason why tayo po ay pinipilit na umaten, pinipilit na magbasa ng salita ng ating Panginoon para alam natin, ano bang mayroon dun sa langit? Ha? Pagtatanungin mo sila, gusto mo ng langit? Ang tanong agad nila, yung iba, ano bang meron dyan? Ha? Ano bang meron dyan? Ha? Eh wala pong tong-its doon. Wala pong baraha doon. At lalong walang, tawag dito, sabon. Ha? Kasi meron yung awit, di ba? Sa langit, wala ng coke. Ha? Pati coke pala kasama. So, bakit? Kasi ang langit ay banal. Kaya nga sabi ng Panginoon, be ye holy for I am holy. Banal ako, sabi ng ating Panginoon, kaya magpakabanal kayo. Kaya sa maraming mga tao ang daming struggles patungkol sa mga vices. Maraming mga tao, problema nila paano sila babaguhin. Kami po ay umiinom, kami po may mga tao ng bababae, lahat ng mga bisyo, ABS, CBN. Ano yung ABS, CBN? Alak, babae. ABS, sigarilyo. CBN, cabaret, bar. Ewan ko yung nakalimutan ko na. Yung mga ABS, CBN ninyo, hindi po yan papasok sa kara ng Diyos. TV Patrol lang. Hallelujah. Ano lang yung mga kapatid commercial. Pero, the truth mga kapatid, the reason why Jesus Christ died for us mga kapatid, kasi gusto niya, ikaw at ako, makasama niya ron. Amen? Gusto niya at gusto rin natin na makasama ang ating Panginoon. So, you are going to have the change. Ano sabi ng Romans chapter 12 verse 1? There's now no condemnation who are in Christ Jesus. Tama ba? Okay, pakibasa niyo mga kapatid. I think I am. Tama ba? Brother Ivan? Sinasabi ko mag-ano tayo? Romans chapter 12. There is, okay. Okay. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be ye not, ito pala yan, be ye not, and be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, that ye may be proved what is good and acceptable and perfect will of God. So sa verse 2 pala mga kapatid, dito nakapaloob ito, na huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo. Ito yon, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So magkakaroon ng renewing of mind. Kung dati mga kapatid, naiisip mo lagi, nagkakaroon ka ng tinatawag na, what do you call this, yung, hindi craving withdrawal, tama ba yun? Withdrawal symptoms na parang gusto mo uling balikan yung dati. Okay? Especially mga drug addicts. Yung mga drug addicts mga kapatid, nire-rehab ang mga yan para hindi na nila balikan yung dati. Kasi napakahirap sa isang tao matinukang nilabas ng Diyos dito sa mundong ito. Lumaki ka mga kapatid na naiba ang iyong direksyon ng pamumuhay at ikaw ay naging isang drug addict. Matinding strongholds mga kapatid ang gumapi, ang humawak sa'yo. So, napakahirap mong tawag dito yung baguhin agad-agad ang iyong buhay. Pero because of rehabilitation, ito yung ginagamit nila na parang isang tao na nag-drugs ay maibalik uli sa katinuan ng kanilang kaisipan. So ganun din sa ating mga kapatid, praise God, na tayo po ay believers of Christ. Hello, nandiyan pa ba kayo? As a believers of our Lord Jesus Christ mga kapatid, unti-unti din tayong binabago. Kaya di ba may awit, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Diba? Araw-araw. Dapat
mayroon talagang nababago. Hindi ibig sabihin, nag-born again ka ngayon, bukas, diretsong banal. Hindi, magkakamali ka talaga. You may fall, mga kapatid. Pero tandaan natin, 7 times the righteous man may fall, but he shall rise up again. 7 beses madadapa ang isang matuwid na tao, pero babangon at babangon yan. Amen? So, ibig sabihin, magkakasala talaga tayo. Amen? Pero kailangan bumangon. Bangon. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na nagkasala ka, tinuluyan mo na, hindi ka na bumangon, pinabayaan mo na, hanggang sa hindi mo akalain, mga kapatid, namatay ang isang tao kasama ang kanyang kasalanan. Praise God. Hallelujah. So, matatapos na ako, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, lahat po tayo, mga kapatid, dito ay nag-benefit, mga kapatid, ng pagkabuhay ng ating Panginoon. And there are times when you are so lonely and you are so depressed, at nandyan, mga kapatid, na you thought that no one is with you. Akala mo wala ka lang kasama. Akala mo sa pag-iisip mo, mga kapatid, ay inabandon ka ng Diyos. Hindi mo pala alam, mga kapatid, katabi mo lang talaga siya. Kailangan ng bukas ang puso mo na kausapin ng Diyos. The moment that you knelt down in the presence of the King of Kings and you said, Lord, alam ko katabi kita. Kasi pinangako mo yan that you will never leave me nor forsake me. Hindi mo ko iiwanan, ni pababayaan man. Hawakan mo yung pangako na yan at maya-maya lang mararamdaman mo na yung yakap ng ating Panginoon. Amen. His strength is perfect, mga kapatid, in all of our weaknesses. Kung meron tayong mga pinagdadaanan, mga bagay, mga kapatid, na akala natin sa buhay natin ay wala na. Pero tandaan natin, He is the hope of glory. Siya yung pag-asa natin. Hallelujah. Kaya yung pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay nagsiserve, mga kapatid, na yung pananampalataya natin may kabuluhan. Amen? Yung pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, yung ginagawa nating fellowship, mga kapatid, gaya nito, ay may kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, sa umaga nito, mga kapatid, let me present to you the King of Kings and the Lord of Lords, who loves us. Hallelujah. Namatay at muling nabuhay. Tinanggap ang libong sakit ng katawan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sumuko ang ating Panginoon. In the first attempt nila, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay tawag dito, yung blood loss, mga kapatid, hindi tumigil doon, mga kapatid. Binitbit ang krus, tsinagaan ng ating Panginoon, binitbit dahil iniisip niya, ikaw at ako. Dahil kung hindi nagpatuloy ang Diyos doon, mga kapatid, hanggang ngayon wala tayong kaligtasan. Hanggang ngayon, wala tayong kaligtasan kung hindi nagtiyaga ang ating Panginoon. To the point of death, and He says, it is finished. Natapos. Amen. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.